Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap ang nais kong iparating sa inyo sa ating video na ito. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya at umaasa akong ang mensaheng ito ay magiging inspirasyon at gabay sa ating mga buhay. Sa ating panahon ngayon, napakaraming pagsubok at hamon ang hinaharap ng bawat isa sa atin. Minsan, maaring makaramdam tayo ng panghihina o kawalang pag-asa. Ngunit sa kabila ng mga ito, nandyan ang ating Panginoon, handang kumilos at magbigay ng pagpapalaya sa ating mga puso at isipan. Kaya naman sa ating pag-uusapan ngayon, tatalakayin natin ang temang Panalangin ng Pagpapalaya. Kikilos ngayon ang Diyos sa iyong buhay. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa Kanya, ibahagi ang ating mga saloobin at humingi ng tulong. Sa ating pakikipag-usap sa Diyos, naisin niya na tayo ay maging bukas sa Kanya at sa ating pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, makikita natin ang Kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Ngayon, nais kong hikayatin kayong maging aktibo sa ating pagtalakay. Kung kayo ay may mga karanasan o kwento na nais ibahagi tungkol sa inyong mga panalangin, huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat kwento ay mahalaga at maaring maging inspirasyon sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban at sa ating pagbabahagi, nagiging mas matatag tayong lahat. Sa ating pagninilay, pag-uusapan din natin kung paano ang pagpapalaya ng Diyos ay hindi lamang isang pangako, kundi isang realidad na maaari nating maranasan sa ating mga buhay. Marahil may mga pagkakataon na tayo ay nadarama na parang hindi na natin kaya pang lumaban. Ngunit ang totoo, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay iangat, bigyan ng lakas at ipakita sa atin ang Kanyang pagmamahal. Huwag kalimutan na ang Kanyang mga kamay ay palaging nakabukas, handang tumanggap at magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa bawat panalangin na ating ihahandog, alalahanin nating ang Diyos ay may plano para sa ating lahat. Ang Kanyang mga plano ay higit pa sa ating mga inaasahan at pangarap. Sa mga oras ng kadiliman, ang Kanyang liwanag ay nagbibigay ng pag-asa at nagdadala ng liwanag sa ating landas. Kaya't samahan niyo ako sa ating pagninilay na ito at sama-sama tayong magdasal ng panalangin ng pagpapalaya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon. I-click ang notification bell upang kayo ay maging updated sa ating mga susunod na video. Ang inyong suporta ay mahalaga sa amin at sa inyong mga komento at reaksyon, natutulungan ninyo kaming mapabuti ang aming mga nilalaman upang makapaghatid ng mas marami pang mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Ngayon, habang tayo ay nag-uusap, nais kong tanungin kayo, ano ang mga bagay na nais niyong ipanalangin para sa inyong pagpapalaya? Anong mga hadlang ang nais niyong masira upang makapagpatuloy sa inyong landas? Ibahagi ang inyong mga saloobin at sama-sama tayong manalangin upang ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. Tandaan, ang bawat panalangin ay may kapangyarihan. Ang ating pananampalataya, kahit gaano kaliit, ay kayang magdala ng malaking pagbabago. Kaya't huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay kikilos ngayon sa iyong buhay. Magsimula tayong magdasal at buksan ang ating mga puso sa Kanyang mga mensahe. Sa Salmo 34:17, makikita natin ang isang napakamahigpit na pangako ng Diyos sa mga nananawagan sa Kanya sa mga oras ng kagipitan. Ang mga matuwid ay humihiyaw at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng kanilang mga kapighatian. Malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong durog.
At yung mga talatang ito ay nagpapahayag ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay naririto upang tulungan ang sinumang humihingi ng kanyang tulong. Ang mga salitang ito ay tila isang paanyaya sa atin na magtiwala sa Kanya, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap. Ang mga tao na may pusong wasak at durog ay madalas na nakararanas ng matinding sakit at kalungkutan. Sa mundong ito, marami ang nakaharap sa mga pagsubok na tila hindi na malalampasan. Ang mga problemang pinansyal, sakit, pagkasira ng relasyon at iba pang mga suliranin ay nagiging dahilan ng ating pag-aalala at takot. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na Siya ay malapit sa mga tao na nasa ganitong kalagayan. Ang Kanyang pakikinig sa ating mga panalangin ay nagdadala ng pag-asa at lakas. Isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya ay ang pagkilala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, Siya ay kumikilos sa ating mga buhay. Sa bawat panalangin na ating itinataas, Siya ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Hindi natin palaging nakikita ang Kanyang mga gawa, ngunit ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga ay laging naririyan. Ang ating mga pag-iyak at pagtawag sa Kanya ay hindi nababaliwala. Ang Kanyang pangako na malapit ang Kanyang presensya sa mga may pusong wasak ay nagbibigay ng liwanag sa ating madilim na mga sandali. Minsan, ang ating mga pasakit ay nagiging dahilan upang tayo ay magtaka kung nasaan ang Diyos sa ating mga buhay. Bakit tila hindi Siya kumikilos? Bakit may mga pagkakataon na tila walang sagot ang ating mga panalangin? Dito natin dapat tandaan na ang Kanyang mga plano ay hindi palaging kapareho ng ating mga inaasahan. Ang Kanyang paraan ng pagpapalaya ay maaaring hindi agad-agad na nakikita. Minsan, ang proseso ng pagpapalaya ay nangangailangan ng panahon. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating mga puso, nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mabuting layunin. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang sa pisikal na aspeto ng ating mga problema. Minsan, ang tunay na pagpapalaya ay nagmumula sa pagbabago ng ating pag-iisip at puso. Ang mga pagkakataon ng pagsubok ay nagiging pagkakataon din para sa atin na lumalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapalakas sa atin upang makayanan ang mga hamon na ito, at sa ating paglalakbay, natututo tayong umasa at umasa sa Kanya. Sa mga oras ng kagipitan, ang ating panalangin ay nagiging tulay upang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang ating paglapit sa Kanya ay hindi lamang isang pananampalataya, kundi isang aktibong hakbang patungo sa Kanyang mga pangako. Ang pag-iyak sa Kanya, ang pagtawag sa Kanyang pangalan, at ang pagbubukas ng ating mga puso sa Kanyang presensya ay mga hakbang na nagdadala sa atin sa Kanyang liwanag at pag-asa. Ang ating mga kapighatian ay hindi dapat maging hadlang sa ating pananampalataya. Sa halip, dapat itong maging dahilan upang mas lalong mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Sa bawat pag-iyak at panalangin, tandaan natin na ang Diyos ay kumikilos. Ang Kanyang mga kamay ay abala sa pagbuo ng ating mga puso at pag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Ang Kanyang pangako ay hindi nagbabago at ang Kanyang pagmamahal ay hindi natatapos. Sa ating paglalakbay, hayaan nating maging inspirasyon ang Salmo 34:17-18. Magsikap tayong magtiwala sa Kanya, lalo na sa mga oras ng kagipitan. Ang Diyos ay nandyan, handang makinig at kumilos. Tayo ay tinawag upang patuloy na lumapit sa Kanya, upang sa ating mga panalangin maranasan natin ang Kanyang pagpapalaya at pagmamahal sa ating mga buhay.
Sa Isaiah 61:1, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng kaligtasan at pagpapalaya na ibinabahagi ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang talatang ito ay hindi lamang simpleng pakayag, kundi isang deklarasyon ng layunin ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita sa mga api at nagdadalamhati. Sa mga panahon ng pagsubok at kagipitan, ang mga tao ay madalas na nakakaramdam ng pagkaabandona at kawalang pag-asa. Ngunit sa pangako ng Diyos, tayo ay sinisiguro na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na handang umaksyon at magdala ng liwanag sa ating kadiliman. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay hindi limitado sa mga malalaking himala o sa mga nakakamanghang kaganapan. Madalas, ang kanyang mga hakbang ay nagaganap sa mga simpleng paraan, sa mga tahimik na sandali ng panalangin, at sa mga pagkakataon ng pagkakaroon ng pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya, ang Kanyang Espiritu ay kumikilos upang ipaalala sa atin ang Kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga salitang ipahayag ang mabuting balita ay nagsasaad na ang Diyos ay may mensahe ng pag-asa na nais niyang iparating sa lahat, lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaintindi sa kalagayan ng mga tao. Nakikita ng Diyos ang mga sugatang puso, ang mga nalulumbay at ang mga nawawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga mata, ang bawat isa sa atin ay may halaga at may karapatan sa kalayaan at kagalakan. Ang pangako na ang Espiritu ng Diyos ay ipapadala upang ipahayag ang mabuting balita ay isang paalala na siya ay aktibong kumikilos sa ating mga buhay, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga pusong naguguluhan. Sa mga sandaling tayo ay nagsasakripisyo at nahaharap sa mga hamon, iniimbitahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Ang mga katagang kikilos ngayon ng Diyos sa iyong buhay ay nagbibigay diin sa katotohanang ang Diyos ay hindi natutulog at hindi nagkukulang sa Kanyang mga pangako. Sa ilalim ng mga pasakit at pagsubok, maaari tayong tumawag sa Kanya at Siya ay naririto upang makinig at umaksyon. Ang ating pananampalataya ay nagiging daan upang maranasan ang Kanyang mga biyaya at pagpapalaya. Mahalaga ang ating pagkilala sa katotohanan na ang Diyos ay may layunin sa ating mga pagsubok. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, tayo ay nahuhubog at pinapanday para sa mas mataas na layunin. Ang mga pagkakataong tayo ay nadadapa o nahihirapan ay maaaring maging pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang ating mga sugat at luha ay hindi nawawala. Sa halip, nagiging bahagi ng ating kwento ng pag-asa at kaligtasan. Ang mensahe ng kalayaan na dala ng Diyos ay hindi lamang para sa ating mga individual na buhay, kundi pati na rin para sa ating komunidad. Sa pagdapo ng Kanyang mga kamay sa ating mga sugat, tayo ay tinawag na maging mga daluyan ng Kanyang pagmamahal at pagpapalaya sa iba. Ang ating mga testimonya ng Kanyang kabutihan ay nagiging liwanag sa madilim na mundo na ating ginagalawan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagbibigay ng tulong sa kapwa at nagiging boses ng mga hindi naririnig, tayo ay nagiging katuwang ng Diyos sa Kanyang misyon ng pagpapalaya. Ang kalayaan at pag-asa na dala ng Diyos ay hindi nagtatapos sa ating sariling mga problema. Ito ay nagtuturo sa atin na maging mapagbigay at mapagmahal sa iba. Sa bawat hakbang na ating pinapangarap, isama natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Ang ating pagkilos at malasakit ay maaaring magdulot ng pagbabago hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Sa huli, ang ating pananampalataya ay nagiging susi sa ating karanasan ng kalayaan at pag-asa. Sa tuwing
Tayo ay lumalapit sa Diyos sa bawat panalangin at pagtawag. Siya ay kumikilos upang ipakita sa atin ang kanyang dakilang plano. Ang kalayaan na ating hinihiling ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng mga pasakit, kundi sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Na kahit sa gitna ng unos, tayo ay mananatiling nakatayo dahil sa kanyang pagmamahal. Sa Juan 8:36, sinasabi na kaya't kung ang anak ay pinalaya kayo, kayo nga'y tunay na malaya. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa tungkol sa tunay na kalayaan na nagmumula sa ating pananampalataya kay Kristo. Sa mundong ito, maraming tao ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagkaalipin. Maaaring ito ay sa pisikal, emosyonal o espiritual na aspeto ng buhay. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating kinahaharap, ang pangako ng Diyos ay nananatiling matibay. Ang kanyang anak ay nagdala ng kalayaan para sa ating lahat. Ang ating kalayaan ay hindi lamang simpleng pag-aalis ng mga hadlang o problema. Ito ay isang mas malalim na pagbabago sa ating mga puso at isipan. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo na handang palayain tayo mula sa mga tanikala ng kasalanan, takot at pagkabigo. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, na ipamalas niya ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan na magdulot ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Madalas, ang mga tao ay nagiging alipin ng kanilang mga nakaraan, mga alaala ng sakit, pagkatalo at pagkakamali. Sa halip na lumakad patungo sa hinaharap na may pag-asa, sila ay nananatili sa mga alaala ng kanilang mga pagkukulang. Ngunit sa pagsasampalataya kay Kristo, mayroon tayong pagkakataon na iwanan ang mga pasakit na ito at yakapin ang bagong simula na handog ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay sapat upang punan ang mga puwang ng ating kahinaan at pagkukulang. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi upang tayo rin ay maging daluyan ng kanyang pagmamahal at kalayaan sa iba. Ang mga pinalaya ng anak ay may tungkulin na ipahayag ang mabuting balita sa mga tao sa kanilang paligid. Sa ating mga gawa at salita, may papakita natin ang pagmamalasakit ng Diyos sa mga nangangailangan. Ang ating mga testimonya ng kalayaan at pagbabago ay maaaring maging inspirasyon sa iba na naghahanap ng katotohanan at pag-asa. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, mahalaga na tayo ay lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang tulong. Ang Salmo 34:17-18 ay nagsasaad, ang mga matuwid ay humihiyaw at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat ng kanilang mga kagipitan. Malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong napipighati. Ang mga talatang ito ay nag-uugnay sa atin sa katotohanan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat pagdaing at panalangin, naririnig ng Diyos ang ating tinig at siya ay kumikilos sa ating ngalan. Sa ating pakikibaka at pagsusumikap, dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga pagkakataong tayo ay pinalaya ng Diyos. Ang kanyang pagkilos sa ating buhay ay hindi nagtatapos sa ating sariling kalayaan. Ito ay nagsisilbing simula ng ating misyon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa iba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tayo ay nagiging bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos upang dalhin ang kalayaan at pag-asa sa mundo. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na pagkakaunawaan ng ating pagkatao. Tayo ay nilikha upang maging malaya at ang kalayaan na ito ay hindi natatamo sa pamamagitan ng ating sariling lakas.
kundi sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ang Diyos ay kasama natin, naglalakad sa ating tabi at nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng panalangin ng pagpapalaya. Isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pasasalamat at humiling ng tulong mula sa Diyos. Sa pamamagitan nito, sama-sama tayong makakaranas ng Kanyang kalayaan at kapangyarihan sa ating mga buhay. O Diyos na aming Ama, sa harap mo kami ay lumalapit, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nagdarasal na Ikaw ay patuloy na kumilos sa aming buhay. Sa mga oras ng pagsubok at suliranin, naway madama namin ang iyong presensya, ang iyong lakas na nagbibigay ng katatagan at kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, aming hinihiling na Ikaw, O Panginoon, ay dumating at magbigay ng liwanag sa aming mga isip at puso. Tulungan mo kaming maunawaan na ang aming mga alalahanin ay hindi dapat humadlang sa aming pananampalataya. Sa halip, naway maging dahilan ito upang kami ay mas lumapit sa iyo. Gawin mo kaming matatag sa aming mga desisyon at hakbang na may kaalaman na Ikaw ang aming gabay at tagapagtanggol. O makapangyarihang Diyos, sa bawat pagdapo ng aming mga paasalandas na ito, kami ay humihiling ng iyong patnubay. Bigyan mo kami ng kaalaman at karunungan upang makita ang mga pagkakataon sa likod ng mga pagsubok. Sa bawat hirap na aming dinaranas, naway makita namin ang mga aral na nais mong iparating sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naligaw ng landas, tulungan mo kaming makabalik sa tamang daan sa iyong mga yapak. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, kami ay humihiling na ang iyong Espiritu Santo ay magbigay ng kaliwanagan sa aming mga isip. Ipinagdarasal namin ang mga desisyon na aming gagawin na sana'y maging ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig na sa bawat hakbang ay makinig sa mga mensahe na iyong ipinaaabot sa amin. Naway ang aming mga puso ay maging handa at bukas sa pagtanggap ng mga pagbabago at mga bagong hamon na ibinibigay ng buhay. O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan, naway kami ay makatagpo ng mga tao na magiging katuwang namin sa aming paglalakbay. Ipinapanalangin namin ang mga relasyon na aming binuo na sana'y maging matibay at puno ng pagmamahalan at suporta. Sa aming mga pamilya, mga kaibigan at komunidad, naway maghari ang pagkakaisa at pagkakaintindihan. Hilingin namin na ang bawat isa ay maging inspirasyon sa isa't isa, na sa sama-samang pananampalataya kami ay lalong lumakas. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Sa mga biyayang aming natamo, sa mga pagkakataong kami ay pinalakas, mo kami ay labis na nagpapasalamat. Sa mga simpleng bagay, sa bawat umaga na kami ay nagigising, sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama. Sa mga ngiti at halakhak na aming pinagsasaluhan, lahat ng ito ay mula sa iyo. Naway hindi kami malimot sa mga ito at sa bawat pagkakataon ay may pakita namin ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga aksyon at salita. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga landas, naway kami ay manatiling nakatuon sa iyong mga pangako. Huwag mo kaming hayaan na maligaw sa mga tukso ng mundong ito. Palakasin mo kami sa aming mga panalangin na sa bawat pagtawag namin sa iyo ay madama namin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga oras ng pangangailangan, naway maging matatag ang aming pananampalataya at ang aming mga pagdadasal ay maging daan upang kami ay makatagpo ng kapayapaan. O Diyos, kami ay humihiling na ang iyong pagmamahal ay maghari sa aming mga puso. Sa bawat sitwasyon, sa bawat hamon, naway makilala namin ang iyong mga plano para sa amin.
Sa mga oras ng takot at pangamba, kami ay humihiling ng lakas upang kami ay makabangon at patuloy na lumakad. Huwag mo kaming iwanan sa aming mga laban, bagkus ay ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga himala at mga pagkakataong kami ay makikita ang iyong kapangyarihan. Panginoon, kami ay nagdarasal na sa bawat araw na kami ay lumalakad, maging inspirasyon kami sa iba. Naway ang aming mga salita at gawa ay makapagbigay ng pag-asa at liwanag sa mga nangangailangan. Ipinagdarasal namin ang aming mga komunidad na sana'y maghari ang pagkakaisa at pagmamahalan. Sa mga pagkakataong kami ay magkakasama, naway maging daan ito upang ang iyong liwanag ay mas lumiwanag sa aming paligid at ang aming mga puso ay maging mga tagapagdala ng iyong mensahe. Kami ay patuloy na umaasa, O Diyos, na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay patuloy na kikilos. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay nananalig na ikaw ang aming kasama, ang aming gabay. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makahanap ng lakas sa iyong mga pangako. Patuloy kaming maghahanap ng iyong mga salita at sa bawat araw ay magiging pagkakataon upang kami ay lumago sa aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Panginoon, kami ay nagdarasal ng isang pusong mapagpakumbaba, handang tumanggap ng mga hamon at pagbabago. Naway maging handa kami sa anumang darating at sa bawat hakbang, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga plano. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, naway matutunan naming ilagak ang aming mga alalahanin sa iyo, na sa pamamagitan ng aming pananampalataya, kami ay makakahanap ng tunay na kapayapaan at kalayaan. O Diyos na aming Ama, sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay muling lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at puno ng pag-asa. Sa bawat araw na kami ay lumalakbay, kami ay nagiging saksi sa iyong mga biyayang patuloy na bumubuhos sa aming buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan o nahihirapan, naway hindi kami mawalan ng tiwala sa iyong kabutihan at pagkilos. Sa mga pagsubok na aming kinahaharap, kami ay humihiling ng iyong gabay upang makita namin ang mga positibong aspeto ng aming sitwasyon. Ipinapanalangin namin na sa kabila ng mga hamon, kami ay maging mga instrumento ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Naway ang aming mga puso ay magpatuloy na maging bukas sa mga posibilidad na dulot ng mga pagbabago at hamon na aming haharapin. Sa bawat pagsubok naway makita namin ang mga aral na iyong nais iparating sa amin, at sa mga pagkakataong kami ay nadidismaya, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban. O makapangyarihang Diyos, kami ay nagdarasal na ang aming pananampalataya ay maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga oras ng pangungulila at pag-aalala, naway kami ay patuloy na makahanap ng lakas sa aming mga panalangin. Hilingin namin na sa bawat pagkakataon na kami ay lumalapit sa iyo, madama namin ng iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan. Sa bawat pag-iyak at pagdadasal, naway kami ay makatagpo ng kaaliwan sa iyong mga pangako. Kami rin ay nagdarasal para sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga pagkakataong sila ay nahihirapan, naway maging ilaw kami sa kanilang landas. Ipinapanalangin namin ang kanilang kalusugan, kaligayahan at tagumpay. Naway ang aming pagmamahal at suporta ay maging sapat na gabay upang sila ay makahanap ng lakas at pag-asa sa kanilang mga pagsubok. Sa aming mga pamilya at kaibigan, naway maghari ang pagkakaintindihan at pagmamahalan upang sa bawat pagkakataon kami ay maging magkasama sa bawat hakbang ng buhay. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway madama namin ang iyong yakap at pagmamahal. Ipinapanalangin namin ang mga taong naguguluhan at nawawala ng pag-asa, na sana'y makatagpo sila ng liwanag at inspirasyon sa kanilang mga
buhay. Naway maging daan kami sa kanilang paglalakbay at sa bawat pagkakataon, maipakita namin ang iyong pagmamahal sa kanila. Panginoon, kami ay humihiling na ang iyong mga salita ay maging gabay namin sa aming mga desisyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan sa pagpili, naway ang iyong Espiritu Santo ang magbigay ng kaliwanagan at karunungan. Turuan mo kaming magtiwala sa aming mga kakayahan, ngunit higit sa lahat, magtiwala sa iyong plano para sa amin. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway kami ay maging matatag at hindi mawala ng pag-asa. O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ibinubuhos sa amin, sa mga simpleng bagay, sa mga ngiti ng mga tao sa paligid namin. Sa bawat araw na kami ay may bagong pagkakataon, kami ay labis na nagpapasalamat. Naway hindi kami malimot sa mga ito at patuloy na ipakita ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Sa mga pagkakataong kami ay nagiging mapaghimagsik o matigas ang ulo, tulungan mo kaming magpakumbaba at magpatawad sa aming mga sarili at sa iba. Sa aming mga komunidad, naway maghari ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ipinapanalangin namin ang mga lider at mga tao na may kapangyarihan na sana'y kanilang gamitin ang kanilang impluensya para sa kabutihan ng lahat. Naway magtulungan ang bawat isa upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming kapwa at sa proseso may padama ang iyong pagmamahal sa mundo. O Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nananalangin na sana'y patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay. Naway sa bawat hakbang, kami ay magpatuloy na lumapit sa iyo, umasa sa iyong mga pangako at nagmamahalan sa isa't isa. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nagdarasal. Amen. Sa ating pagtatapos ng devotional na ito, nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na muling pagnilayan ang mensahe ng panalangin ng pagpapalaya. Sa ating mga puso, alam natin na may mga pagkakataon na tila tayo ay nahihirapan. Tila ba ang ating mga pasanin ay napakabigat? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa na nagmumula sa ating pananampalataya. Habang tayo ay nagdasal, nagmuni-muni at nagbigay ng oras sa paglapit sa Diyos, naway madama natin ang Kanyang presensya sa ating mga buhay. Ang ating mga panalangin ay hindi sa isang sulok lamang ng ating isipan. Ito ay isang tawag mula sa ating mga kaluluwa na nagnanais ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Tayo ay tinawag na lumapit sa Kanya at sa ating paglapit, ang Diyos ay kikilos sa ating mga sitwasyon. Isipin natin ang mga bagay na bumabagabag sa atin. Maaaring ito ay mga takot, pagkabigo o mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit sa Kanya may kapangyarihan tayong makalaya mula sa mga tanikala ng ating mga pag-aalala at mga pasakit. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi natutulog. Siya ay tapat at handang makinig sa ating mga daing. Sa bawat pagiyak, sa bawat sigaw ng ating puso, Siya ay naroroon, handang umaksyon at magbigay ng liwanag sa ating dilim. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang ating mga panalangin ay may halaga at ito ay naririnig. Sa mga pagkakataong tayo ay nagdududa, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating lakas sa panahon ng pangangailangan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang Kanyang mga salita ay nagsisilbing gabay at liwanag. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, nais kong hikayatin kayong dalhin ang mga aral na ito sa inyong araw-araw na pamumuhay. Huwag kalimutang patuloy na makipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga simpleng sandali ng tahimik na pagninilay, sa bawat pagdarasal at sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-uusap sa Kanya, huwag nating kalimutan na Siya ay laging nandyan. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan at ang Kanyang mga plano para sa atin ay puno ng pag-asa.
Maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Ibahagi ang mga biyayang natamo ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ating pakikisalamuha, tayo ay nagiging mga ilaw sa mundo, nagdadala ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga testimonya. Ang ating mga kwento ay nagbibigay ng lakas sa iba at nagpapatibay sa ating sama-samang pananampalataya. At sa bawat bagong araw, asahan natin ang pagkilos ng Diyos. Sa ating mga plano at layunin, ialay natin ang lahat sa Kanya. Ang ating mga buhay ay handog sa Kanya, kaya't sa bawat hakbang, alalahanin ang Kanyang mga salita at mga pangako. Ansos, Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Hanggang sa muli, naway magpatuloy ang ating pagsasama-sama sa paglalakbay na ito. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Ipanalangin natin ang isa't isa at patuloy na suportahan ang bawat isa sa ating mga laban. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay posible. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga gawain at sa bawat hakbang ng ating buhay. Tayo ay maging daluyan ng Kanyang pagmamahal sa iba at sa bawat pagkakataon, ipakita natin ang Kanyang kadakilaan sa mundo. Amen.